isang technique na ginagamit namin sa aming salon business para makita namin kung anong oras ba sila dumating, anong oras ba sila nag-time in or nag-time out. At kung isa kang salon owner ngayon, isa kang baguhang may-ari ng salon business, at nahihirapan ka rin kung paano mo nga ba malaman kung sila ba ay dumating na sa inyong salon or wala pa pala, niloko ka lang, tapusin mo at panoorin mo ang video na to dahil marami akong isi-share sa inyo dito. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner, isang entrepreneur na hindi marunong sa kahit na anong services. Wala tayong alam dyan. Pero meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, syempre. At ngayon nandito tayo sa ating salon. Yan. Alas 8 na at wala tayong customer ngayong gabi na to, kasi nag-uwian na, di ba? Kasi gabi na naman. Kwento ko na lang sa inyo kung paano nga ba ang setup namin dati. Paano nga ba yung sistema namin dati sa aming salon, Kasi dati, kwento ko lang sa inyo. Wala rin kaming mga basihan, Wala rin kaming mga nakasulat-sulat na paano makita kung sila ba ay dumating na sa salon or hindi pa. Ang setup namin dati, makikita ko na lang na dumating na yung staff ko pagdating ko na lang sa salon. Pero wala akong idea kung anong oras ba sila dumating. Kasi dito sa salon namin, meron kaming rotation or decking system, na sistema namin na malaman namin bawat staff or hairstylist kasi kung sino yung unang dumating, siya yung unang mag-handle ng customer. So, yun nga, isa sa problema ko rin yan noon, wala akong alam, kung dumating na ba sila, Yung iba kasi, sa totoo lang, yung iba, mga loko-loko mga loko-loko, ilalagay nila, dumating sila ng 8, tapos may late pa naman kami, may late kami, may mga form kami. So, yung iba, mga loko-loko, ilalagay nila, 8 sila dumating, pero yung totoo naman, late sila, Late pala sila. Ilalagay lang nila na maaga sila. Kaya, na-realize ko na mali ito, So, kailangan ko ng solusyon, syempre, sa problemang yon. At isa sa mga naisip kong solusyon noon, kailangan na mauna akong dumating. O kailangan maaga akong dumating, Kasi, pag ako yung nahuli, hindi ko na alam kung late ba to kasi yung listahan lang listahan namin, susulat lang sa logbook na siya ay dumating ng 8:15, ng 8:20. So, yan lang yung sistema namin. Logbook lang kami. At dahil nga doon, maraming mga magti-trip na hindi naman totoo na 8 siya dumating at minsan, magiging away pa ng mga staff, Kasi sasabihin, dumating na ako dyan, umalis ka lang, wala ka naman dito kanina. So, na-realize ko na parang may mali dito. Kailangan maayos yung sistema namin. At ngayon ng gabi na to, i-share ko sa yung technique namin na ginagamit namin sa aming salon business. At ang isang technique namin dyan ay ang selfie muna technique. Ang bangis no. Selfie muna technique. Dito sa technique na to, meron kaming orasan. Papakita ko sa inyo. Yan. Yan yung orasan namin. So, ang gagawin ng mga staff namin, at kung darating na sila, dito na sila sa salon, is haharap sila dyan sa orasan na yan at mag-selfie sila ng paharap. May mga orasan dyan. Katulad ng gawin nga ni Monica. Yan. Selfie na siya. Yan yung mga technique namin. Dahil sa technique na yan, malalaman na namin kung sino yung unang dumating at sino yung late. Kasi, problema talaga. Problema talaga na sasabihin nila doon na dumating naman sila ng mga 8:15 pero wala kang patunay. Wala kang patunay kung totoo ba yan or niloloko ka lang ba yan or akala nila maluloko ka nila. So, ginamit ko ang selfie muna technique. Napakabangis na technique na yan, At mismo,
sa tapat ng orasan sila magsi-selfie. O, ano ba sila? Makakalusot ba sila dyan sa technique na yan? No? Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga loko-loko natin mga tauhan na mga magti-trip, no? Na sasabihin maaga silang dumating at yan yung mga dahilan kaya mag-away-away yung mga tauhan. Kasi commission-based kami. So kung sino yung unang darating, siya yung pinakaunang mag-handle ng customer siyempre. O, siya yung unang mag-handle kasi siya yung unang dumating. So kung tatlo lang yung hairstylist at merong customer na 8, so dalawa doon, tigda-dalawa ay tigtatlo, tapos yung isa doon, dalawa lang sa kanya. Kasi late siya dumating. So ganyan yung set-upan namin dito sa aming salon. Kasi naniniwala kasi ako na mahalaga yung mga sistema, no, para sa ating negosyo. Lalo na kung seryoso ka na mapalaki ang yung salon business. Kaya napaka-importante na dito pa lang sa parting to, time in pa lang, time out pa lang, makikita mo na kung sino yung totoong nagsasabi. Marami talagang mga sinungaling. Ha? Alam na nila kung sino yung mga sinungaling na yan. Pero ngayon nga, dahil sa technique, wala na, hindi na sila makapag-sinungaling sa amin. Dahil sa technique na yan. At kung isa ka ding salon owner na namumblema sa mga tauhang masakit sa ulo, no, na mga magnanakaw, yung nag-CA tapos lumayas, tapos nakita mo ando na sa kalaban mong salon, sa katapat mo pa mismo, no? Lakas mag-trip tapos ikaw nawalan ka na ng tauhan, nawalan ka pa ng pera kasi siniihan ka o ninakawan ka, hindi mo magawa-gawang habulin. Pero ngayon, may solusyon tayo dyan. Alam nyo bang, gumawa ako ng grupo para sa mga mabubuting salon owner, no? Salon Business Owners PH, pasok ka dyan kung gusto mong tumulong na maayos yung ganitong kagaguhan ng mga tauhan natin, no? Yung mga magnanakaw, yung mga maninira, papasok sa salon mo, tapos magsi-service sa mga client, no? Tapos sasadyaing sirain. Nako, experience ko yan. At dito sa binuo kong grupo, may mga ilan-ilan na tayong mga naban dito, no? Kasi kung meron silang padole-dole, tayo gagawa rin tayo ng ganitong grupo at ibaban natin sila. Isipin mo lang, isipin mo. Kung meron tayong mga 1,000 salon owner na seryosong ayusin to, nako, basic sa atin yan. Basic sa atin yan. Dahil naniniwala ako, no, na kung magtutulungan tayo, no, mga salon owner, maayos natin ang ating problema. At syempre, isa din sa problema natin na solusyonan, yung price war, di ba? Yung agawan ng presyo, yung mga paninira sa kapwa, no, na salon owner din. Aayusin natin yan, yung price war, no? Gagawa tayo ng parang suggested retail price or SRP, o para sa mga presyo ng ating negosyo, no? At yun na, pasok tayo sa ating grupo at syempre, galingan natin, no? At alam ko sa mundo ng salon business, sa negosyong ito, mga 50% problema sa tauhan, no? Alam ko, mahirap pag lumayas yung tauhan mo, nag-resign na, umalis, tapos, di ba? Napakahirap yan, pero lagi mong hahanapin, no, ang positibong bagay na nangyari sa business mo. Hanapin mo ang positive side ng buhay, no? Ninakawan ka, galingan mo sa sistema para hindi na sila makapagnakaw ulit, no? Lumayas, umutang, tapos lumayas, gagalingan natin, i-improve natin bawat araw-araw, no, sa ating negosyo. Yan lang, galingan natin. Bye-bye. Trabaho pa tayo. Galing-galing.